ang isang magaling na abogado na si Attorney Rowena Guanzon, dating chairman ng Commission on Election. Oh. Viral, di ba? Nag-viral dahil do sa kanyang o dahil sa isang pangyayari kung saan ay pinagsabihan siya ng hindi maganda ng isang inchik, dyan sa Rockwell. Natural. Riot. Hindi ba ga? Kilala naman natin yung si Attorney Rowena Guanzon, di ba ga? Talagang hindi ka tatantanan yan. Lalo na't nasa tama siya. Dagundong. Magandang araw pong muli sa inyo lahat, mga kaibigan. Isa na naman pong paksa ang ating pag-uusapan ngayon pong araw na ito. Dito pa rin po sa programang inyong inaabangan dito sa YouTube. Ako pa rin po inyong yayamanin, sexy at suwabing komentarista dito po sa YouTube. Ronnie Ramos po. Kamakailan ho naging viral ito pong si Attorney Rowena Guanzon. Isa hong matapang na advocate ng katotohanan at ng tama, sapagkat sa kanya ay wala siyang pakialam, basta kung ano ang tama ay yun ang dapat na nalalaman at naririnig ng ating mga kababayan. Kaya naman ho, wala din ho siyang patid sa lalahad ng mga pangyayari, mga bagay, may kaugnayan po sa mga kaganapan dito po sa atin, lalo na may kaugnayan dito po sa malawakang korupsyon sa ating bansa, kung saan ay ang bangag na presidente ang patuloy po na itinuturo na pinakang mastermind o utak nito pong mga nakawan na ito. So, ano ba nangyari? Bakit ba nagkaganito? Panoorin po muna natin ang isang balita may kaugnayan po dito sa pangyayari po na ito mula sa Billionaire News Channel. Viral online ang video ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na sinisigawan ng isang couple sa isang mall sa Makati. Base sa online post ni Guanzon, sinabihan daw siya ng umano'y Chinese na umalis para hindi makahawa matapos siyang umubo. Rinig sa video ang tila paninigaw ni Guanzon sa couple at pagkutsa nitong hindi raw ito nakasuot ng luxury items. You don't go out to the mall! Why are you here with your shit? Who is this man? He's your husband? Why did you marry such a Ito Ramos! Mga pobre! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want... Wala pong mag-video ko. Wala pong mag-video. Bagamat di nag-issue ng incident report, kinumpirma ni Makati PNP Chief Colonel Pedro Alagano Jr. na naghain ng kasong unjust vexation si Guanzon laban sa kanyang nakasagutan. Ayon sa kapulisan, di nila pwedeng isapubliko ang reklamo bilang right to privacy. Tumanggi rin ang Rockwell na magbigay ng pahayag, kopya ng incident report at CCTV footage ng pangyayari dahil confidential daw ito. Una nang kinilala ni Guanzon bilang alias Chong ang kanyang nakaalitan. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel maabot ang linya ng nasabing couple. Simple lang. Bakit nagwala si Attorney Guanzon? Sabihan ka pa naman na you're sick or hindi ka dapat nandito dahil lang sa isang simpleng ubo. Chinese ito eh. Ngayon, tama naman. Bakit ka makikialam sa akin? Napaubo lang ako, sasabihin mong may sakit ako. Dahil mahahawa ka. Ay, kung ikaw ay may sakit, bakit ka pagala-gala? Di ba? Ganun lang yun. Isang bagay na napakadaling intindihin. Di ba? Kaya kung minsan, itong mga ganitong bagay, nakakatawa lang. Sigurado ako, pagpipiestahan ito ng mga taong, ng mga basher ni Atty. Rowena Guanzon.
Siyempre. At ang unang-unang babanat dyan ay di yung mga troll ni Auntie Claire. Di ba? Oh. So sigurado akong yan ay... At saka, hindi mo kailangan tag dito, hindi itong isang bagay nito. So si Maria Josep, tama lang yung mga ganyang klase ng mapang-abuso ng mga dayuhan. Problema kasi dito, yung mismong mga kapwa natin Pilipino na nakapag-asawa ng mga foreigner, kala mo din naman ang gagaling. Hindi siya nilalait ni Attorney Guanzon. Ang sinasabi lang is, para kang kung sino. Para kang boss kung makapag-utos. Sasabihin mong, alis, get out of here. That's the term Yun yung ginamit. Diba? Base doon sa mga report na lumabas. So, sino ka para paalisin mo ako? Yung gwardiya nga, hindi, wala man na sinabi, di ba? Ngayon, kung ikaw ay mahina ang immune system mo dahil sa mga ganyan, mga virus or whatsoever, hindi ka dapat pag-alagala. Hindi ka dapat pag-alagala. Kaya naman nasabihin, hindi ka nga naka Rolex di ba? Hindi ka nga naka Gucci or whatever. Di ba? Ibig sabihin, para ka kung sino. Pakala mo mayaman-yaman mo, hindi ba? O, sino ka ba? Compare to Attorney Guanzon, na paganyan-ganyan lang yan, pero hindi mo rin naman matatawaran ang kanyang kakayanan at kung anong meron siya. Kaya sa sistema o sitwasyon na ito, yan paglalaruan ng mga kalaban ni Attorney Guanzon. At tama naman, walang dahilan para humingi ng sorry si Attorney Guanzon kahit na kanino. Kanino siya hihingi ng sorry? Siguro doon sa naistorbo niya, sabi nga niya, siguro doon sa mga staff na naistorbo ko. Pero karapatan niya yun Di ba? Karapatan niya yun. At dahil meron man ng isinampang kaso, hintayin natin kung anong kahinatnan nito. Sana ho ay maging parehas ang ating hustisya hinggil sa bagay na ito. Sapagkat kita naman ninyo ang takbo ng sistema ng Pilipinas. Kapag ka ikaw ay kalaban, wala kang hustisyang makakamit. Baka ikay makasuhan pa. Hindi ba? ay kilala si Guanzon na critical sa bangag na administrasyon. Hindi ba? So, yeah. Kaya mga bagay na, ay buhol-buhol ho yan. Yan ho ay sanga-sanga. Pero isang patutunguhan yan. Ang katapatan, integridad, at kaayusan ng ating sistema. Sistemang panghudikatura, sistemang politikal, hindi yung sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun lang po yun. Di ba? Yun lang yun. Pero maraming salamat mga kaibigan na pag-usapan lang ho natin yan. Si Attorney Rowena Guanzon po ay meron ng paliwanag hinggil sa mga nangyari. Kung nais po ninyo, panoorin po natin ito. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. Alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun pag inaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha?
Doon yun nagsimula. Tsaka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Gonson. Gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? God. Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Ama yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, you know, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. So narinig nyo na po ang panig or side ni Attorney Rowena Guanzon. Ako naman, yung aking opinion, nasabi ko na rin. So, nasa inyo na po ang pagkakataon para arukin at tingnan ang sitwasyon. Kanino pa ba? Sa kapwa Pilipino? O sa mga mapanglait na dayuhang hindi naman taga rito sa atin? Nakala mo'y kung sino? Maraming salamat po. Ako pa rin po inyong iyamanin, sexy at swabing komentarista dito po sa YouTube. Ron Ramos po, hanggang sa mga susunod na episode ng ating pong palatuntunan. See you again on our next episode at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Ako po ay dito lang. Huwag kayong mag-alala. Patuloy po tayong manggigising na mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.